Yogiri, isang binatang may natatanging kakayahan na paslangin agad-agad ang anumang bagay o nilalang gamit lamang ang isang utos o salita. Sa kabila ng kanyang kapansin-pansing kapangyarihan, makikita natin si Yogiri sa isang sitwasyong puno ng tensyon at panganib. Samantala, isang hostage-taking ang naganap sa isang silid na napakapula ng paligid. Sa gitna ng tensing ito, naroon si Yogiri, isang batang lalaki. Hinahanap niya si Asaka, na nasa kamay ng isang babae na nangho-hostage. Nabigla si Asaka nang biglang bumagsak ang babaeng hostage taker, at sa mga sandaling iyon, niyakap siya ng ating bidang si Yogiri. Sa kasalukuyan si Yogiri ay ginigising ng isang babae at ito ay si Tomochika, kanyang kaibigan at kamag-aral. Sa labas ng boss kung saan sila naroon ay mayroong isang mala-dragon na sumugod sa kanila. Ginamit ni Yogiri ang kanyang kapangyarihan bago pa man ito nakalapit sa kanila, sa isang iglap ang dragon ay nawalan ng buhay at bumagsak. Ikinwento ni Tomochika kay Yogiri kung ano ang nangyari sa daan habang patungo sila sa destinasyon ng kanilang field trip. Ipinaliwanag ni Tomochika ang pagdating ng isang babae na may kapangyarihan. At isa-isang pinatay ang kanilang mga kasama. Sinabi niya na nagtaka siya kung bakit ang lahat ay nalagyan ng mahika maliban sa kanya. Ang isa sa mga kasama nila sa bus na nagkaroon ng mahika ay nilagyan sila ng tila basumpa gamit ang kapangyarihan nito. Upang ang dragon ay sila ang atakihin at ang iba pang mga may mahika ay makaligtas. Iniwan na sila ng mga kasama bilang sila ang magiging pain sa dragon na nagsimula ng atakihin sila. At ayon ang kwento na sinabi niya kay Yogiri. Lumabas ang dalawa sa bus at sa malayo ay nakita ni Tomochika ang tatlong kamag-aral na lumilipad. Nagtaka naman si Yogiri kung papaano siya nakakita sa ganong kalayo. Sinabi ni Yogiri na dapat nilang paslangin ang at kalabanan ang tatlo kahit pa ito ay kanilang kaklase. Ang katotohanan na umayon ang mga ito sa pag-iwan at gawin silang pain ay dahilan upang wakasan na nila ang buhay ng mga ito. Nagsimulang magpakita ng kapangyarihan ng isa sa tatlong lalaki. Takot naman si Tomochika dahil gusto siyang makuha ng mga ito at may pagnanasa ito sa kanya. Agad sa isang salita na, "Die," na sinabi ni Yogiri ang lalaking pasikat ay namatay. Ikinagulat ito ng dalawa pa niyang mga kasama. Binyantaan ni Yogiri ang dalawa na kung gagalaw ito ay mamatay din sila. Ngunit hindi nakinig ang isa at mabilis na sinabi ni Yogiri na mamatay ito. Mas lalong natakot ang nag-iisa na lang na lalaki dahil dito, ngunit meron siyang healing power sinubukan niyang buhayin ang dalawang kaibigan. Sinabi ni Yogiri na walang magagawa ang healing powers nito dahil kamatayan ang pinatol niya sa mga ito, dahil dito nagmakaawa ang natitirang lalaki na wag siyang patayin at gamit ang isang choker sinabi nito na magiging alila siya ni Tomochika. Nakarating si Yogiri at Tomochika sa isang kaharian. Naabutan nila na isasarado ang gate ng palasyo kung kaya mabilis na lumapit si Tomochika. May dumating na isang lalaki. Sinabi ni Yogiri na kasama nila ang mga naunang dumating doon at hinabol nila ang mga ito. Matapos ang maikling usapan ay mabilis na tumakbo ang dalawa palayo dahil sa maalay na intensyon ng lalaki kay Tomochika. Si Tomochika ay labis na namangha sa lugar, may nakasalubong silang isang babae na taga doon nag-alok ng tulong. Sa huli ay napagdesisyonan ni Tomochika na mag-iikot-ikot sa lugar ngunit matapos nito ay kanyang napagtanto na napakarami ng kanyang napamili. At hindi nila inasahan na may mga bandido nang nakapaligid sa kanila dahil ito sa babae na nakausap nila nung una. Dahil dito pinatawan ni Yogiri ng parusang kamatayan ang nasa kanilang likuran habang ang nasa harapan nila ay nagulat at natakot. Ang iba ay inisa-isa niyang pahirapan. Dumating ang mga gwardya sibil ng kaharian ngunit sa huli ay hinayaan sila ng mga ito sapagkat sinabi ng isang gwardya na walang siyang naramdamang kapangyarihan sa dalawa. Nagpasya ang dalawa na manatili sa isang hotel. Manghang-mangha si Tomochika sa ganda at malapalasyong estilo ng hotel. Nagulantang si Tomochika nang makita ang esperto ng kanyang kapatid sa loob ng silid. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid ang tungkol sa mundong ito maging ang mga kakaibang kapangyarihan. Sinabi din ito sa kanya na tutulungan siya nito at hindi ito agad nagpakita sa kanya sa takot na baka maging siya ay mamatay ng dahil kay Yogiri.
Kinabukasan sakay ng isang tren pinuntahan ni Yogiri, Tomochika at ng kapatid nito ang lokasyon ng kanilang mga kaklase. Habang nasa biyahe ay pinag-uusapan ni Yogiri at Tomochika ang posibleng puntahan ng kanilang mga kaklase. Biglang may kung ano nagwasak sa parte ng tren kung nasaan sila. Sa di kalayuan ay nakita ni Tomochika ang isang robot at may kalaban itong isang sage. Ang labanan sa pagitan ng mga sage at ng robot ay lumapit sa kinatatayuan ng dalawa. Nagkainitan si Yogiri at ang sage nang atakihin sila nito na agad pinatawan ng kamatayan ni Yogiri. Habang ang robot naman ay mabilis na nagsabi sa dalawa na wala itong balak na labanan sila. Sa ibabaw ng isang kagubatan ay natano ni Yogiri at Tomochika ang syudad na tila ba tulad ng kanilang orihinal na mundo. Sa daan patungo sa kanilang kinatatayuan ay madaming nagtangka na atakihin sila ngunit agad tinapos ni Yogiri ang buhay ng mga ito. Ang akala ni Tomochika ay napagod si Yogiri sa paglalakad ngunit nagulat siya nang sabihin ni Yogiri ang tungkol sa mga napatay niyang nilalang. Muling namangha si Tomochika sa isang napakaganda at napakataas na gusali ng isang hotel sa syudad. Sa loob ng hotel ay nakita nila ang isa nilang kaklase. Ipinakilala nito sa kanila ang mga bodyguards nito na puros kababaihan. Ang sako-sakong kay-abangan ng lalaki ay dumating sa punto na inalok niya ang dalawa na maging alipin niya. Mariing tumanggi si Tomochika at umalis naman ang lalaki matapos sabihin na pag-isipan niya. Sa silid na pinagtutuluyan ni Tomochika sinabi ng kanyang kapatid na may nararamdaman siyang panganib. Kung kaya kahit tulog si Yogiri sa kabilang silid ay tinawagan niya ito. Ngunit si Yogiri naman sa kabilang banda ay nanaginip, at nagising dahil sa ring ng telepono. Paglabas ni Yogiri ng silid ginamit niya ng kanyang kapangyarihan upang makita ang kalaban na invisible at pinatawan ito agad ng kamatayan. Ang napatay ni Yogiri ay isa sa mga tauhan ng kanilang kamag-aral na nag-alok na maging alipin sila. At dahil sa pagkamatay nito agad na na-detect ng kanilang kamag-aral ang pagkawala ng buhay nito. Kung kaya nagplano ito na hulihin sina Yogiri at Tomochika. Papaalis na sana ng hotel sina Yogiri at Tomochika nang salubungin sila ng tauhan ng kanilang kamag-aral. Sinibukan sila nitong pigilan na umalis gamit ang kapangyarihan nito. Ngunit ang kapangyarihan ni Yogiri na kamatayan ay hindi lamang sa mga tao at may buhay gumagana kundi maging sa mga bagay na may intensyon ng pagpatay kay Yogiri. Dahil dito nagawa niyang tanggalan ng kapangyarihan ang sandata na gamit ng kalaban at sa huli ay pinatay niya din ito. At may mga dumating na manika, nabigla si Yogiri sa kakaibang galing ni Tomochika sa martial arts. Napakadaming manika ang sumugod sa kanila ngunit wala itong silbi dahil sa paggamit ni Yogiri ng kanyang kapangyarihan. Napag-alaman ng kanilang kaklase ang nangyari sa mga tauhan na ipinadala nito. Matapos ang maraming manika, napakaraming ipis naman ang pumalibot sa kanila. Sinabi ni Yogiri ang posibleng mangyari dahil sa dami ng ipis na ito. At si Tomochika naman ay ini-imagine ang mga sinabi ni Yogiri. Habang ang kanilang kalaban ay pinapanood sila sa screen at nagplano dahil alam na nito ang kapangyarihan ni Yogiri. Ngunit ang ating bida naramdaman ang intensyon ng mga ipis na patayin sila kung kaya inunahan na niya ang mga ito kahit gaano pa ito kadami. At dahil natukoy niya ang intensyon ng pagpatay at nalaman na ito ay ang kanilang kaklase agad niya din itong tinatawan ng parusang kamatayan. Habang naglalak sa madilim na eskinita narinig ni Yogiri at Tomochika ang sigaw ng isang babae. Sa megaphone ay maririnig ang tinig ng isang lalaki na sinasabi na magkakaroon ng zombie party. Nagulat ang dalawa sa dami ng zombie na nakita nila. Napakarami zombie at mga civilian ang inaatake nito. Sinabi ng kapatid ni Tomochika na mas makabubuti kung hindi sila mangangialam sa sitwasyon. Nagulat sila nang marinig ang boses sa megaphone na nag-announce na tapos na ang oras ng mga zombie. Mas lalo silang nagulantang nang marinig na ipinapahanap sila ng nagsasalitang lalaki sa mga tao sa syudad na iyon. Nagtaka si Tomochika kung bakit sila gusto mahuli ng lalaki. Sinabi sa kanya ni Yogiri na maari dahil ito sa pagpatay niya sa mga sage. Nagsimula na ang mga tao sa paghanap sa kanila at agad ding may nakakita sa kanila.
Susugurin sana sila ng mga ito ng patawan agad ni Yogiri ng kamatayan ang isa sa mga ito. Upang hindi na madamay pa ang mga civilian at maiwasan ni Yogiri mapatay ang mga ito, sila ng dalawa ang nagtungo sa lalaking pinuno ng mga zombie. Nakipag-usap ng maayos si Yogiri sa lalaki. Kalmado niyang sinabi na kung maaari nitong buksan ang harang upang makaaalis sila sa lugar na iyon. Ngunit ayaw nitong pumayag, kung kaya sa isang salita lang ni Yogiri kahit pa immortal ang mga tauhan ng lalaki ay namatay pa din ang mga ito. Dahil dito nag-ibang anyo ang kalaban, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang transformation ay namatay na siya agad sa salita lamang ni Yogiri. Nagbabala ang kapatid ni Tomochika tungkol sa isang tao na nagkokontrol ng isip ng mga tao sa lugar na iyon. Sa isang iglap na palibutan na sila ng mga tao. Kung kaya walang choice si Yogiri kundi patayin ang bawat tao na susugod sa kanila. Lumabas naman ang Shadow Monster at nagtungo ito patungo sa kanila. Agad naman ginamit ni Yogiri ang kanyang kapangyarihan upang patayin ito. Ngunit may nakahandang plano ang kalaban. May kung anong mga pulang bulalakaw ang bumagsak sa lupa na nagdulot ng gulo at pagkamatay ng mga civilian. Sinabi ni Yogiri na hindi niya magawang makuha ang lokasyon ng kalaban sapagkat hindi ito direktang nakakonekta sa intensyon ng pagpatay ng Shadow Monster. Nagulat naman si Yogiri nang sabihin ni Tomochika na nakikita niya na mga babaeng nakapulang bistada iyong tila mga bulalakaw. Magkahawak kamay, anabangan ng dalawang bida ang isang bumubulosok na kalaban. Gamit ang bilis at linaw ng mata ni Tomochika at shield ng kanyang kapatid na gawa nilang patayin ang isa sa mga clone. Dahil dito isa-isa na din naglaho ang iba pang mga clones. Sa kabilang banda naman ang babae na kanilang kalaban ay nagpaplano ng panibagong pag-atake. Gagamitin nitong muli ang kanyang mga clones, ngunit iba-iba ang magiging kapangyarihan nito. Ang akala ng kalaban na magagawa niya pa ang kanyang mga plano ay isang pagkakamali. Dahil konektado sa kanya ang mga clones, maging siya ay namatay dahil sa pagpataw ni Yogiri ng kamatayan sa kanyang mga clones. Nagpasalamat ang pinuno ng lungsod kay Tomochika. Gamit ang isang armored van ay umalis sina Yogiri, Tomochika at ang kanyang kapatid sa lugar. Ipinapakita ang nakaraan sa kabataan ni Yogiri. Dito ay mayroong isang babae na tila agent ang datingan. Ay naatasan sa isang misyon ng pananaliksik tungkol sa kakayahan ni Yogiri. Nagtataka ang batang si Yogiri sa reaksyon at kung ano-anong pinagsasabi ng babae. Ngunit bakas ang takot ng babae nang ituro siya ni Yogiri sa pag-aakala na papatayin siya nito. Ang hindi niya alam ay mayroong isang nilalang sa kanyang likuran at ayon ang pinatay ng ating bida. Dahil dito ay magaan na nagkakilala ang dalawa. Naging gabay ni Yogiri ang babae na nagngangalang Asaka. Si Asaka din ang nagbigay sa kanya ng pangalan na Yogiri. Nagising si Yogiri mula sa panaginip na iyon. Sinabi ni Tomochika na nasa dead end na sila ng daan. Sa huli na pagdesisyonan nila na bumalik at maghanap ng ibang daan. Ngunit nagulat sila nang may kung anong bumangga sa likuran. Lumabas sila ng sasakyan at nakita nila ang isang dragon na agad din namang namatay. Ngunit mas madami pa palang dragon ang patungo sa kanila at parang boring na sabay-sabay na pinatay ni Yogiri ang mga ito. May lumabas naman na isa pang malaking golden dragon, ngunit hindi sila inatake nito at umalis. Pero hindi ito pinalampas ni Yogiri at sinabi na kung hindi ito babalik ay itutulad niya din ito sa mga dragon na namatay. Nagulat sila na isa palang batang babae ang dragon. Nakipagkasundo sila sa batang babae na makipagkita sa isang swordmaster at tutulungan sila nito na makapunta sa kapitolyo ng lugar. Pagdating nila sa lugar na sinasabi ng batang babae ay napakaraming tao doon at lahat ay magagaling sa espada. Ang swordmaster naman ay nag-utos na dapat sa loob ng 10 minuto ay wala na sa kalahati ang bilang nila at kailangan nilang patayin ang isa't isa. Papatayin na sana ni Yogiri ang mga swordsman na susugod sa kanila nang hamarang ang isang lalaki na siyang nakipaglaban sa mga ito. Napansin ni Yogiri ang mga tao na nais silang paslangin sa di kalayuan, kung kaya ay pinatawan niya na ang mga ito ng kamatayan.